huwag tayong pumayag na lapastanganin ng iilan ang ating bansa, ang ating kinabukasan, ang kinabukasan ng ating mga anak. At alam naman din siguro ninyo, yung mga naganap nung ako po ay bahagi pa ng pamahalaan, maraming beses din po akong tumindig. At maraming beses po akong hindi sumang-ayon sa mga bagay na sa tingin ko ay hindi makakabuti sa ating pamahalaan. Ginawa ko po iyon sapagkat I feel responsible, as I have said early on, sa 31 milyong mahigit na nagtiwala, naniwala at umasa na tayo ay maglilingkod ng tama. Araw ng linggo, araw natin sa mga pamilya, kaming mga macho't maginoo, araw ng paglalaba, subalit naririto tayo ngayon sapagkat voluntaryo tayong naninindigan, ipaglaban ang ating saligang batas at huwag tayong pumayag na lapastanganin ng iilan ang ating bansa, ang ating kinabukasan, ang kinabukasan ng ating mga anak. Kanina ho ay nagpresenta si Congressman Sid noong proseso ng budget. At linahad din niya po roon yung mga related constitutional provisions. Kung bakit nagmumula sa Congress ang budget, ano yung pwedeng hindi galawin, ano yung maaring pag-usapan, at ano lamang yung limitasyon ng pamahalaan. At bukod ho doon, mainit na pinag-uusapan din. Itong topic na ho ito, talagang malapit sa puso ko. Dahil ang dami ko nakausap, na justices, may justice, incumbent, retired lawyers. Kaya kung alam ninyo, tayong mga abogado ang dapat namumuno sa usapin ng charter change. Whether you are for or against charter change, dapat tayong nangunguna upang balangkasin ito at pasimplihin ang usapan sa mga ordinaryong mamamayan. Sapagkat kung tayong mga abogado, ahayaan nating lapastanganin ang saligang batas kung saan din kami nanumpa bago kami tagapin at magkaroon ng role of attorneys. Na marapat siguro, isurrender na namin yung aming lisensya ng pagiging abogado kung hindi kami titindig at pagtatanggol ang ating saligang batas. We are not attacking any single personality here. Tayo po ay issue-based. At hindi may iwasang maging politikal sapagkat ang nag-uusad ng mga usaping charter change ay mga nakapaloob sa strukturang politikal. Kaya hindi pwede sabihin pinupolitika ang charter change. If we really want a people's initiative, leave the initiative to the people. Hindi po yung sinabi kanina na private initiative. Hindi vested initiative ng mga vested interest groups. Kaya nabanggit ko yun dahil nauuso yung pirma at ang dami ko rin ng kaibigan. Mahal ko rin itong mga kaibigan kong ito. Kaya lang walang magawa. Sapagkat compelled po yung attendance nila doon sa ginagawang pagtitipon ngayon sa Maynila. Sabi ko, sige lang, pero siguro iwasan na lang yung pagpirma ng attendance sheet sapagkat yung attendance sheet nakakasiguro tayo, malamang i-attach yan doon sa petition later on for charter change. Hindi po yan yung people's initiative na sinasabi ng saligang batas. Malinaw po doon sa section 16 of Article 13 ng ating saligang batas. Nauugnay po yon sa budgeting process at sa pinag-uusapang tsatsya. The right of the people, tayo po yun, and their organization, yung mga iba't ibang organization, to be represented and take part in efficient and responsible participation at all levels of social, political, and economic decision shall not be abridged. Nasa saligang batas po yun. So, yung ginagawa po nila na pagpapapirma ng blankong papel, ilalagay mo yung pangalan, ilalagay mo yung address, alamang ilalagay mo rin yung presinto at ang yung pirma, attach po nila yan sa petisyon eh. Hindi po yan yung People's Initiative na nakasaad sa ating saligang batas. At nadesisyonan na rin po ng Korte Suprema yan, maraming beses na, 2 kaso. At ang sabi ng Korte Suprema yan, ang totoong People's Initiative, bago ka magpapirma, kinakailangan yung petition mismo ay binababasa, nauunawaan ng mga taong pinapipirma mo. Sapagkat ang pirma po natin is an affirmation
na nabasa mo, yung linalaman ng dokumentong pinirmahan mo at tinitindigan mo na sang-ayon ka o nararapat lamang na susugan yung dokumentong pinirmahan mo. Hindi yung pimirma ka, kung hindi kita bibigyan ng AYIX. Hindi kita bibigyan ng ayuda. O sasabihin sa ni Congressman, wala kang medical assistance. Wag ho tayong pumayag nun. At sa tingin ko naman, dito sa bulwagang ito, tayong lahat ay nagkakaintindihan at nagkakaunawaan. Kausap ko si Manong Jun. Ang ating layunin ay balangkasin yung mga usapin na bumabalot sa ating lipunan ngayon at meron tayong obligasyon pagbalik natin sa ating mga lugar, sa ating mga pamayanan na ipaliwanag sa tao kung ano yung nating nararapat gawin. Huwag po tayong patakot. Nakakatakot kung mag-isa ka. Pero sa araw na to, ang dami pala natin. Kaya hindi tayo dapat matakot at hindi tayo dapat magpatakot. Nabanggit din o kanina, let me just daanan ko lang, yung Philippine Development Plan at yung medium-term financial framework. Yung po, binabalangkas po yun, if I'm correct, Kong Sid. Mga eksperto po natin sa bureaucracia ang gumagawa noon. Kaya yun, medyo may pagkasagrado po yun, sapagkat po yun, hindi lang binunot ng basta sa hangin. At itong taong to, gusto ko ang project ko, ganito Meron po talagang planning. May Philippine Development Plan, kung saan tayo dapat naroroon na, by 2030, 2035, 2040, 2050, kung saan tayo dapat tutungo. Yun po ay dapat rin-respeto. Hindi po yan pagdating ng BICAM, you're just trading horses. O sige, lagyan mo ako ng ganito, bibigyan kita ng ganito. Bakit pa ho tayo nagkaroon ng mga magagaling na tao sa pamahalaan? Yun po ang kulang sa mga nangyayari ngayon. Ang kailangan natin, yung sinseridad ng pamahalaan. Ang kailangan po natin, ang gobyernong nakikinig at sensitive sa sinisigaw ng mga ordinaryong mamamayan. And again, ang daming beses na ho, at alam naman din siguro ninyo, yung mga naganap nung ako po ay bahagi pa ng pamahalaan, maraming beses din po akong tumindig. At maraming beses po akong hindi sumang-ayon sa mga bagay na sa tingin ko ay hindi makakabuti sa ating pamahalaan. Ginawa ko po iyon sapagkat I feel responsible, as I have said early on, sa 31 milyong mahigit na naniwala at umasa na tayo ay maglilingkod ng tama. Ang sabi ko nung naroroon pa ako, hindi na bale yung batikusan, hindi na bale yung sinisiraan ako, but hindi rin ako sasagot sapagkat ang dami kong trabaho at maraming mga importanteng bagay na iniatas sa akin. Subalit sinabi ko, yung mura ng iilang tao, yung pagmumura sa akin, yung galit sa akin ng ilang vested interest, kaya ko yun. Pero pagka ang 31 million na at yung 114 million Pilipino ang galit sa akin, hindi ko kakayanin yan at hindi ko matatanggap yan. Kaya ho ako ay noon pa lang tumindig na. Dahil utang na loob ho ng kahit sinong pamahalaan na kung saan sila naroroon ngayon. Dapat ay makinig, dapat wag lustayin ang pondo ng pamahalaan at higit sa lahat, wag lapastanganin ang ating saligang batas at wag basta-basta tayo papayag kakapalit ang ilang ayuda, AYIX, or medical assistance. Yun lamang ho, ako'y nagpapasalamat sa napakainit ninyong pagtanggap at ako ho ay kaisa ninyo. Again, I am in Davao because just like Davao City and the Davaoenos and just like you, I am not for sale.